given or rewarded to believers doon sa panulat ni Apostle Peter, no? Ni Apostle Paul. All right? Doon sa 2 Corinthians chapter 9. Buksan niyo, brad. Yung kanina. For all that is, yung may run in a race. Buksan mo, brad. Okay. So, ipinaliwanag ni Apostle Paul diyan kung paano, how the grounds to be rewarded. What is paano, how it works out, kumbaga, no? Best example niya is in a game, no? Sa game. At sa ancient Greeks, kinuha nga naman talaga yung crowns in the name of Stephen the martyr, kasi it shows the challenges na kung ano ang nangyari. Alam naman natin kung ano nangyari kay Stephen, no? The first martyr, no? Si Apostle Paul pa nga ang nagbigay ng consent para babatuhin siya, stone to death. Tama? Si Stephen yon. Yung one of the seven deacons na pinili doon sa Book of Acts. Alright? Si Stephen yon. Hindi yung at si Apostle Paul at that time, doon nag-umpisa yung kaalaman ni Apostle Paul about salita ng Panginoon. Even doon sa at the feet of Gamaliel, no? May idea ni sa Apostle Paul. Talagang nagfo-flourish lang talaga yun when he was on the way to Damascus. Now, pinaliwanag ni Apostle Paul, ganito ang pagbigay ng rewards. Para maunawaan natin, it is in a form of a game, no? Okay, yung crowns from the Greek word Stephanos, kasi doon nga kinuha sa pangalan ni Stephen, a martyr. Dahil ang mga mananampalataya, mga kapatid, when it comes to serving the Lord, much more ang kanilang mga magiging martyrdom natin, no? Why? Sabi nga ni Apostle Paul, for we wrestle not against flesh and blood, but principalities, no? At sa Book of Ephesians, ganun yun, no? Kaya sabi ni Apostle Paul, ang paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid, hindi talaga by kung baga may strategy siya, no? Hindi yung birada ka ng birada kung sa gusto mo. Mayroong mga mananampalataya na sa umpisa ng kanilang paglilingkod, sobrang init. Sobrang init. Oh. Pero kalaunan, na ano siya, na napapagod. Okay. Ganun ang mga athlete. Pagka unang bugso pa lang ng parang si Mike Tyson, bira ka ng bira in the first 6 rounds, talagang pag tumba ang kalaban. Pag hindi na napatumba, umabot siya ng 6 rounds, siya ang matutumba doon. Matatalo siya. Ganun yun eh. Kaya nangangagat na lang. Kaya sabi na, every man that striveth for a mastery, every believer, brethren, that striveth for that rewards. Ang ibig sabihin dyan. Okay? No? Kasi ganun man paglilingkod natin. Isang kasangkapan sa mananampalataya na kanyang dapat gawin sa paglilingkod sa Panginoon, dapat temperate ka. Hindi mo pwedeng idaan sa init ng ulo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Mayroon talagang panahon na dapat ang pasensya mo ay talagang dapat mananagana. Hindi yung ang pasensya mo sa paglilingkod sa Panginoon kakarampot. Kasi darating at darating panahon, mainis at mainis ka sa paglilingkod kung talagang hindi ka inspired sa Panginoon. No? Kung umasa ka lang sa strength mo, ayan ang mahirap. Kasi all of the strength sa paglilingkod mo, dapat nagbumula sa Panginoon. Di ba? Sa paglilingkod mo sa Panginoon, habang parang isang atleta na marathon, sabi ni Apostle Paul, temperate yan. Ibig sabihin, nagpapakiramdaman kayo bawat isa. Parang ganun ba?
Talagang, okay, bumili siya, bibilis din ako konti. Ayaw ko rin naman na malayo siya sa akin. Parang, temperate. Hindi mo kailangang mabilis, hindi mo kailangang mabagal ka, basta temperate, temperado ka. Binabantayan mo, sabi nga ng iba, yung yung sa loob daw ng iglesia, di ba, dapat maiinis ka na. Oo, pero pinipigilan mo. Ano daw yun? Sabi nila, kaplastikan man yan, ganyan. Dapat daw, magpakatotoo ka. Hindi rin pwede. Kasi alam ko bakit. Sabi sa akin, asawa, sabi na, hindi man yun. Hindi man kaplastikan yung pinapakita mo. Self-control yun. Kinokontrol mo talaga ang sarili mo. Ganon mga kapatid. Temperate ka ba? Hindi lang kasi isang aspeto ng buhay mo bilang mga mananampalataya, kundi in all things. Ibig sabihin, in all aspect. Okay? Magiging lalabas man kayo sa labas ng church dyan, at kasalamuha mo na ang mga hindi mananampalataya, mga kaopisina mo na, or kayong mga mananampalataya, lalabas kayo, hindi lang kayo sa loob ng church. Aspeto ng nasa loob ng church, kundi kahit din paglabas mo. Kasi we are bearing the testimony of the Lord Jesus Christ. Yan ang katotohanan eh. Tama? Amen. Now, pag ganito ginagawa mo, kung ang makamundo nga, pagdating sa marathon o laban ng buhay or game, they are gunning for a corruptible crown. Corruptible crown man yung ibibigay sa'yo. Temporal lang yan eh. Dito sa mundo eh, bigyan ka ng, dahil ikaw ang first runner-up or ikaw ang first sa game na ito, bigyan ka ng putong 1 year, 2 years yan. Kalimutan ka na eh. Makakalimutan na yan. Bakit? Corruptible nga yan eh. Hindi katulad sa eternal thing. Diba, there are two things, eternal and temporal. Dito sa lupa, only temporal. Doon sa langit, yun ang eternal. Tama ho ba? Amen. Pero, pag ang pagtakbo mo bilang mananampalataya, kung ang makamundo, they are looking forward for the corruptible thing, pero tayo hindi. Incorruptible tayo. Bakit ang incorruptible is eternal thing. Tama ho ba? So, ganun ang paliwanag ng Apostle Paul para ma-encourage ang bawat mananampalataya na ganito ang pag-galing ng reward. Di ho ba? Di ba? Kasi pagdating doon sa Revelation, mga kapatid, okay? Doon sa Book of Revelation, sa Book of Revelation, pagdating ng crown, Book of Revelation, chapter 4, verse 10. Okay. Ganito kasi ang bottom line ng lahat. Alright? The 24 elders, nauna sa atin yan ha, pagdating ng panahon, makikita natin sila na ganitong ginagawa nila sa crowns nila. Okay? Bilang mananampalataya. Fall down to the Lord Jesus Christ. Before Him that sat on the throne. Who sat on the throne? The Lord Jesus Christ. In the throne of David. And what they do? They worship Him that liveth forever and ever. And what? They cast their crowns. Yan ang bottom line yan. Kung ano ang na-accumulate mo, accumulation, brother. Kung ano ang nakuha mo, na-obtain mo, natanggap mo na crowns or rewards from the Lord while nandito ka, pagdating ng panahon, you will just cast it while worshiping the Lord Jesus Christ. I-cast mo yun eh. Now, kung dito pa lang sa lupa, wala kang crown, may crown kang isa, pero mawawala din yan, malos na yan, mapurpit yan, pagka wala ka talaga sa hulog. Okay? Pagdating ng panahon, sila maraming crown, ikaw, wala. Kapatid, ano ka, spectator? Pagdating sa closing program ng school year, nandoon ka lang, nakatingin ka lang sa mga classmate mo na talagang may medal sila. May trophy pa. Best in mathematics.
best in science congress, class valedictorian, class salutatorian. Tapos ikaw, tingin ka lang. Bakit? Bulakbol ka, 75 ang grado eh. Anong i-cast mo? Anong ialay mo sa Panginoon? Di ba? Ganon ang paglingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Yung parang uri na rin ng sa pag-aasawa. Oo. Ganun. So, amen mga kapatid? That's how rewarding is. That's why dito sa law po, how we obtain it. Talagang may strategy siya. Mag-strategy ka. Sa paglingkod sa Panginoon, hindi pwedeng pabilisan dito. Okay? Hindi pwedeng pabilisan. Kasi, pag nakita ka ni Sita na pabilis-bilis ka, siya man din ang tindi ng ano sa'yo? Yung challenges mo ba? Siya man din ang tindi ng persecution ng mundo sa'yo. Kasi alam nyo, the more you study the Bible, the more it will be exposed how evil is the world. Pag palalim ka ng palalim sa Biblia, sa pag-aaral mo, doon mo maintindihan kung gaano kasama ang mundo. Pati na ikaw. Oh. Kasi ang Bible, it will expose sin. Tandaan niyo, it will expose sin. Kaya habang nag-aaral ka sa salita ng Panginoon, palalim ka ng palalim, maunawaan mo kung gaano kasama ang tao. Maunawaan mo kung gaano kasama ang mundo. Ganon siya. Paano mo ngayon malalaman? Paano ka ngayon mag-transform kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Amen, mga kapatid? Amen, Brad? Amen. Basta sa yung mga nagpa-preach, bira lang ha. I-enhance nyo pa. Oh, aral lang ng aral. Oh. The best way to preach the Word of God is to study the Bible. Amen. Familiar your Bible, study your Bible, study the Word of God para madali lang mag-preach. Ganun siya. Amen? Just give me a few minutes sa ating Friday School, mga kapatid. Dadako tayo, patuloy tayo sa barad. Ang pag-aaral namin dito sa Friday School is Christology. Christology. Ito ang doctrine. Okay? Ito ang doctrine. Doon to kinuha sa Bob Hughes Academy, Cebu. So, ang tinuturo dito, Brad, ay hindi basta-basta doktrina ng Bible Baptist. Alright? At ang church na ito ay may authority. Okay? May authority. Binigyan lang ako ng lisensya para mag-conduct ng mag-lead ng isang church at mag-conduct ng kasal, pero ceremonious lang. Hindi man ako rehistrado sa SEC. Pag rehistro na tayo sa SEC, legal na kasal natin, bro. Pero hindi. Marami pang pagdadaanan dyan. Anyway, kasi sabi ng iba, ang mga church daw dito ay mga kulto. Kulto ang mukha niyo. Basta kami, magpatuloy kami sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. So, patuloy lang tayo, mga kapatid. Okay, huwag tayong padala sa kanila. Alright? Okay. Now, sa ating Christology, mga kapatid, about the Lord Jesus Christ, yung pag-aaral natin last time, kung maalala ninyo, Jesus Christ had a normal human development. Kasi we are studying two things. Jesus Christ being a person and Jesus Christ being a God. His humanity and His deity. Deity meaning ang kanyang pagka-Diyos. So, humanity ang kanyang pagkatao. Isang katauhan ba? Related to man. He is 100% God and He is 100% man. Alright? Hindi ibig sabihin na nagkatawang tao siya, nawala na rin kapangyarihan niya. Hindi ganon. Hindi nawalan ng kapangyarihan si Jesucristo kasi nung dito siya sa lupa, marami siyang ginagawang mga bagay na being a God. Ang Diyos lang ang makagawa ng mga kapangyarihan. Ang tao, hindi kayang gumawa ng kapangyarihan. Mayroon mang gumagawa dyan, pero mga magic yon, inuutok lang tayo nun. Akala natin totoo. Yun pala, biblically, hindi naman totoo. Mga tricks ba? Dahil ang kayang gumawa ng kapangyarihan ay ang Diyos lamang. Okay? Ganon siya. Paano yun, Pastor? Demonyo, marunong din gumawa. Mag-ingat ka. Okay?
Gumagawa din siya ng kapangyarihan para maloko ka. Okay? Kasi they are a fallen angel. At ang fallen angel ay magkapangyarihan din. At nung na-fallen sila dito sa lupa, nung nalaglag sila, hindi nawala ang kapangyarihan nila. Limited nga lang. Mas sinabi pong ganito, no wonder for Satan himself Transform from angel into of an light. angel of light. Tama. Okay? Ganon siya. No? So, mga bagay dito sa mundo, you have to study the Word of God in order for you not to be deceived. Hindi ka madaya ba? Alright? Now, so sa pag-aaral natin, si Jesus Christ na last time ay may normal human development. And He was, kahit nga Diyos siya, ay nagpasakop siya sa kapangyarihan ng kanyang mga magulang dito sa mundo. Hindi porket Diyos siya, pero minsan, bumibigay agad siya ng lingwahe na para maunawaan ng mga tao, abay, huwag mong kalimutan, nandito ako sa lupa, not of any other's will, but my Father's will. Di ho ba? Kaya nga sabi niya, nung hinanap siya ng kanyang mga magulang, anak, bakit ginaganito niyo kami? Hinahanap ka namin at talagang hapis ko nang hanap sa inyo. Tapos, umabot kami ng 3 araw kayang paghanap nila kay Jesus Christ nung maliit pa. At natagpuan na lamang nila doon sa templo. Nakikipagtalastasan sa mga doktor. Okay? At ang mga tao, astonished by his doctrine. And then, tinanong nga siya, di ba? Oh, bakit mo ito ginagawa? Hinahanap siya eh. Oh, hinahanap ka ng iyong mga magulang. Ano sabi niya? Oh, di ba andito ako to do what my father's business? Oh, hindi naman kayo anong business yun eh. Hindi ka naman monkey business. Hindi worldly business, but Father's business. One business from the Father ay si Jesus Christ when He will come into this world, and when the people see that man, God will give him an everlasting life. Magkaroon siya ng kaligtasan ba? And they will raise him up in the last day. Doon sa John chapter 6 verse 14. Yun ang purpose kung bakit nandito si Jesus Christ sa lupa. That is when we are talking about His deity. Okay? But persona ay talagang iba naman. Ito din tinatakil natin. Now, so we understand that the Lord Jesus Christ underwent into a normal human development. Now, today, ang pag-aaral naman natin, Jesus Christ had a typical human appearance. Kung ano nakikita niyo natin dito, na normal na mga tao, ganon din si Jesus Christ. Okay? Ganon din si Jesus Christ. Hindi yung alien. Kung sinabi nila sa YouTube ng alien ang mga mukha, sino bang nakakita ng alien? Ano? Sa movie, Pastor, mayroon. Okay. Now, just give me a few minutes. Pagdating ng alas 12, Brad. Okay. Number 1. Jesus Christ had a typical human appearance. Number 1, He looked very Jewish. Ang itsura doon ni Jesus Christ ay talagang Hudyo. Kasi Hudyo nga naman siya, Pastor. Grabe ka naman, Pastor. Hudyo siya eh. Kaya, very Jewish yung itsura niya. Ano ba itsura ng Hudyo, Brad, pag nakakita kayo? Maputi. Ano pa? Like, for example, yung mga mapuputi na mga Hudyo, na mga actress, sa entertainment mga kapatid, mostly sa entertainment ay mga Hudyo. Kahit sa mga singer, mostly sa mga entertainer, mga sa Hollywood, malaman mo lang Hudyo. Megan Fox, sa singer, Barbara Streisand, sino pa? Sila maraming mga dugong Hudyo talaga sa entertainment. Marami. Kaya nagugulat na lamang sila na yung girlfriend nila, Hudyo na pala to. Parang ganun ba? Hindi nila alam. Kala mo, Polish lang, or taga-Holland, taga-ganito, taga-Hungary, ganun. Yun pala Hudyo na. Kaya natatalo sila sa intelligence. Lalo na sa mga Mossad, gugulat sila na ang girlfriend lang pala nitong Hudyo na. Ganun. Kasi mga Jewish talaga, Brad, ay talagang nagkalat sa buong mundo yan. But if we are going to study the real look of the Jew, of the Hudyo, ay talagang
By the way, yung Hudyo ay mga Hebrew po yan in the Old Testament. Alright? Mga Hebrew. From the name Eber. Eber. Doon kinuha yung pangalan na Hebrew. Yung Eber na anak sa descendant ni Peleg, nila ni Metosila. Yan. Yan yung mga lineage ng mga Hebrew. Okay, magkapatid yan sila ni yung mga lahi doon bandang Chaldean o kay mga Syrian, yung mga Aram, mga ano yun mga kamag-anak yan sila, no? So no wonder mga mapuputi sila. But dito sa Israel, mga kapatid, typical ng mga Hudyo ay olive ang skin nila. Olive. Ang olive, alam niyo naman ang olive. Hindi maputi ang olive, hindi rin black. Tama lang. Okay? In the Bible, if you are going to study the significance, the significance and the symbol of olive, you are talking about Israelites. Yung olive tree, Israel ang tinutukoy niyan eh. Alright? Ganon siya. Even sa mga priest in the Old Testament, pag nagtahi sila ng mga damit, may mga significance yung mga symbol doon na tinatahi. Okay? Ganon siya. Alright? So, sabi dito, Jesus Christ He looked very Jewish in John chapter 4 verse 9. Brad, John chapter 4 verse 9. In John chapter 4 verse 9, ano ang istorya dito, mga kapatid? If you remember, in John chapter 4, ito po yung istorya. The actual encounter of the Lord Jesus Christ with the Samaritan woman. At doon sa Judea, si Jesus Christ, pupunta siya ng Galilee. Alright? Madadaanan niya yung Samaria, lugar ng Samaria. Now, in the book of 2 Kings, no? History na lamang. Sa panahon ng Assyrian Empire, ang Assyrian Empire, when they besieged Israel, kasi remember na nahati ang Israel into two tribes. The northern tribes, which are 10 tribes, and the 2 tribes dito sa baba, na ang capital city ng 2 tribes dito sa baba, ang Judah, Jerusalem. The tribe of Judah, Jerusalem ang yung capital. Doon sa 10 tribes doon sa north, sa panahon ni Jeroboam, at doon sa Judah naman si Jeroboam, basta ganon. Hindi, Jeroboam, ano yon? Hindi anak ni Solomon. Anak ni Solomon ba? Oh. Jeroboam, parang ganon eh. Jeroboam or Jehoram, ganon. Okay. Yung sunod na hari ni King Solomon. Oh. So, doon sa taas, ang capital city doon, Israel ang pangalan doon, ang capital city na Samaria. Kasi ang istorya noon, when Assyrian Empire besieged the Jeroboam sa north yon, sa south, Jeroboam yan, basta ganun, tang twist ako eh. Oh. Anak ni Solomon. Okay. Doon sa taas, ang Assyrian Empire, nung ginapi nila ang Israelites, doon siya sa taas dumaan. Whereas si King Nebuchadnezzar, talagang diretso siya sa Judah. Ha? Rehoboam. Yun. Yan talaga. Buti na lang alam mo eh. Rehoboam. Oh. So, ganun ang nangyari. Dito sa southern part ay Judah, at saka sa northern part is Judah dito sa southern part, capital city Jerusalem. Doon sa taas naman Israel, capital city Samaria. Now, kung bakit may mga Samaritan na mga tao
ang Samaritan, mga kapatid, is a mixture of Jew and mga tribo na dinala ng Assyrian Empire mula sa Chaldeans, mula sa Persians, dinala niya doon. Kaya nag-mix. Kaya ang Hudyo talaga, ang real na Hudyo, hindi pwede silang makisalamuha sa mga taong yon. Kasi ang tawag nila doon, uncommon. Hindi malilinis ba? Mga marurumi. O, ganun ba? Uncommon ang tawag doon. Hindi sila nakipag-usap, ganito, ganyan. Kaya, ang sabi ni Samaritan woman dyan, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard, okay, pumunta na si Jesus Christ doon. Pagdating doon sa verse 5, okay, sa verse 5, baba ka lang doon, yan. Then he came to a city of Samaria, which is called Sychar. Ang Sychar in the Old Testament is Shechem po yan, Shechem. Naalala ninyo na si Jacob galing ng Chaldeans, galing doon sa lugar nila ni Laban ba? Di ba nakapakasawa siya doon? Dalawa, si Leah at si Rachel. Pabalik na sila ng Israel, ay nag-fetch siya doon sa bumili siya ng lupa doon sa Shechem. Doon din yan sa malapit sa Jerusalem. Kasi Salem nga naman ang lugar na yon, the city of Shechem. So ngayon, doon bumili si Jacob ng lupa, a parcel of land, and doon siya nag-dwell, and then mayroon siyang ginawa na balon doon. Hindi binanggit sa Old Testament, pero dito sa New Testament, binanggit yung Jacob's well. Okay? Sa New Testament, binanggit pero doon yan. Tingnan mo. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, Shechem in the Old Testament, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. Yung lugar na yun, binigay talaga kay Jacob, kay anak niya na si Joseph. Bakit? Si Joseph, paborito na anak ni Jacob yan. Bakit? Sa lahat kasi ng anak niya, yun ang may aral. Oo. Yung mga unang anak niya, Reuben, sila si Juan, medyo ano pa siya eh. Pero si Joseph talagang paborito niya. Oo. Ganon. Oo. Tapos, isa lang anak niya, kay Rachel, kasi si Benjamin, wala pa eh. Oo. Ganon yun. Kaya galit na galit yung mga tribo sa ganyan. Ito, paborito tong, tingnan natin to. Ikaw, paborito ka ng tatay namin. Tingnan natin kung anong mangyari sa iyo. O, di ba? Pinagkaisahan siya. O, ganon. Pero, dito binanggit mga kapatid yung Jacob's well, na tandaan ninyo. At ang tagpong ito, ang Samaritan woman, doon sa Jacob's well, nag-igib ng tubig. Di ba? Ito yun eh. And then in sa verse 6, mga kapatid, now Jacob's well was there. Okay? Jesus therefore being wearied with his journey, siyempre, mapapagod ka naman talaga. Papunta ka ng Galilee, layo eh. Buti man kung may metro train doon, para dito, color blue. O wala naman. Oo. Wala eh. Being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about 6 hours. Pagdating ng alas 12, Brad, mainit. Tingnan mo sa Middle East, pagdating alas 12. Sobrang init. Bigyan mo ako ng 1 litrong tubig. Parang ganon. Naman lamig. Ngayon, pagdating sa 7, there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, give me to drink. Anong topic natin ngayon? Jesus Christ has a typical human appearance. At anong appearance niya? He looked very Jewish. Ibig sabihin, walang espesyal ba na mukha niya ba? Oy, ikaw, ang puti mo naman, ang buwapo mo naman, habang buhok. Parang ganun ba? Si Jesus Christ ka. Yung mga picture-picture dyan ba? Tama ba? We are establishing here that the Lord Jesus Christ is not just a special human having a human appearance. Special talaga. Wala eh. Normal lang katulad natin. Jewish siya. Ibig sabihin, olive skin. Pagdating ng 8, ang sabi agad ng, kasi ang sa dahilan ng kung bakit nandun siya, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. In verse 9, ito na. Then saith the woman of Samaria unto him, how is it, paano, that thou being a Jew, ask drink of me, which
am a woman of Samaria, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Kita mo yan? Si Samaritan woman, kung talagang espesyal ang mukha ni Hesukristo, dapat ma-identify na agad ni Samaritan, uy, ito yung Misaya, ito yung mukha niya. Talagang ganito, katulad nung pinakita sa mga picture-picture ngayon, mahabang buhok, tapos very blue eyes, tapos makinis ang kutis, ganito, ganyan, ganyan. Hindi. Ang paningin ng Samaritan woman, Jewish lang. Okay? Jewish. Hindi niya na-identify na si Jesus Christ yan, Messiah. Nalaman na lang niya na itong si Jesus Christ ay talagang Messiah sa patuloy nilang pag-uusap. Bakit? Kasi may mga binabanggit na si Jesus Christ doon na magpapakita na si Jesus Christ is the Messiah. Kung basahin mo yan, tuloy-tuloy basahin yung istoryan yan. Okay? Kung tuloy-tuloy lang basahin mo, malalaman mo. Kaya nga, nung nagsabi na siya, sabi ni Jesus Christ, lahat ng mga umiinom dito sa tubig na ito, mauuhaw eh. But sa tubig na living water na I will give, hindi na mauuhaw magpakailanman. Kaya ang reaction agad ng Samaritan woman, bigyan mo ako ng tubig na yan. Di ba? Kasi akala niya, physical na tubig eh. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, tawagin mo muna yung asawa mo. Tama? Noong pagsakas, gusto niya i-establish na siya si Messiah. At ngayon, ang sabi ng babae, ay wala po akong asawa. Tama? Ang sagot ni Jesus Christ, tama yung sinabi mo. Kasi wala ka naman talagang asawa. Dahil yung kinakasama mo ngayon, hindi mo yan asawa. Gulat ng babae ngayon. Paano niya nalaman? Bakit? Kasi being a God, alam niya. Amen. Tama? Maliwanag? But here we establish that the Lord Jesus Christ is just a simple Jewish color. Tama? Okay, number 2. So most likely, this would mean he had a dark hair, olive skin, and brown eyes. So, sino mga brown eyes dito, bro? Tingnan niyo. Mga Pilipino, brown eyes. Oh, Mga Pinoy, di ba brown eyes? talaga. Siguro may mga brown eyes kayo. Pag naarawan kasi siya. Pag naarawan. Pag naarawan lang. Muta lang naman meron tayo. Brown eyes ang sa Pinoy, makay siya. Si Clyde, anak ko, manang-mana daw sa akin. Bakit? Brown eyes. Sobrang brown naman ang mata ng batang yun. Oh, yung anak ko malaki. Clyde, grabe yung mata. Alagaan mo yan. Kasi asset mo rin yan. Oh. Sa akin sira eh. Dahil sugar. Number 2. He has very average in appearance. Average lang talaga. Tama na. Puno 75. Muntik na para malaglag. Okay. Paano mo naman masabi na siya ay average lang in appearance? Number 1, his attraction was not outward. Ang attraction ni Jesus Christ, Brad, pagdating sa outward appearance niya, ay simple lang. Simple lang talaga eh. Ordinaryo. Pangkaraniwan. Isaiah chapter 53 verse 2. Isaiah chapter 53 verse 2. Kaya nga pagdating doon sa 1, iakyat mo konti, Brad. Sabi, who hath believed our report? Sino maniwala sa mga sasabihin namin? Sino? Oh. Pag magpaliwanag kami about the Lord Jesus Christ, sino ang maniniwala sa amin na hindi man artistahin yan? Yan ang ibig sabihin niya. What believe our report? Hindi. Pumunta kayo doon sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Doon kayo mag-prophesy. Ha! To whom is the arm of the Lord revealed? Kanino ba talaga ipinakita yung arm of the Lord? Arm of the Lord, ang meaning nan, to whom is this salvation talaga ipakita? Ang
Ang disenyo ng Diyos pagdating sa kaligtasan, kapatid, paano maligtas ang sangkatauhan? Ang disenyo ng Diyos doon sa Book of Isaiah, Hudyo, pag maniwala sila, dalhin nila ang magandang balita doon sa Gentiles. Nangyari ba? Hindi. Hindi. Tama? Hindi naman nangyari. Bakit? Ang Hudyo ayaw na maniwala kay Jesus Christ. He came to his own received him not. Tama? Kanino? Ipakita ang arm of salvation. Ang arm of the Lord. Ang arm of the Lord in the Old Testament, pagdating sa arm of the Lord, brad, kawawa yung mga hari, brad, pagdating sa arm of the Lord. Oo, pag pinakita ng kapangyarihan niya, yung mga hari, malulusaw. Si Pero nga, nung sabi ng Diyos sa kagabihan, asawahin mo yan si Sarah. Ay, you are a dead man. Isuli mo yan. O da, si Abimelech, doon kay Rebecca, pangasawahin mo, mamamatay ka. Papatayin ka ng Diyos. Huwag mong dumihan yan. Iputan mo ng ibang, napapatayin ka ng Diyos. Wag. Diyan dadaan si Jesus Christ Tapos, hindi papayag ng Diyos niyan. Ganon ang Diyos. Pag arm of the Lord ang pakita. When He is saving, the salvation of the Lord ba? Ganon yun. Ang arm of the Lord. Kanino? Pagdating sa to, kasi nga po si Jesus Christ, siguro magreklamo yung tao, kasi nga po si Jesus Christ, simple lang. Ito yung ibibinta namin. Sino yung ipapaliwanag mo? Jesus Christ. Saan? Mukha niya. Yan. Anong sinakyan niya? Against the Roman Empire, dapat ang sakyan niya kabayo. Ayun, sinakyan niya, donkey. Pambira. Maniwala kami dyan. Diba? Nakita niya ang istorya. Okay? For he shall grow up before him as a tender plant. Pag sumibol at dumating si Jesus Christ, tender. Ano yung tender? Soft. Tender loving care. Di ba, Brad? Pag nanligaw tayo sa ating mga iniirong noong unang panahon, this is my manifestation of my TLC. Tender loving care. Grabe ka manligaw. Kaya talagang nakapangasawa ka ng dadalawa, tatlo. Bakit? Si Jesus Christ as a root out of a dry ground. Sa dry ground, kapatid, pagka tingnan mo ang mga halaman sa dry ground, sa disyerto ba? Kapatid, anong halaman ang makakasustain sa desert? But cactus. Yung mga, hindi katulad doon sa ilog. Sa ilog, makita, kung gusto niyo makita yung mga halaman talaga, makahoy ng mga malalago, doon sa may tubig. Pero kung dito lang sa dry ground, wala talaga ba? Hindi ka ganahan. Oo. Anong gana mo pag nakita mo si Jesus Christ? Wala. He had no form. Walang forma, Brad. Hindi a Hollywood person. He had no form nor comeliness. Yung comeliness meaning approachable. Walang kadating-dating. Ganon. May mga tao na mahirap ba? Parang ang dating. Ano lang ba? Ganon. Hindi tayo kalapit ng pastor. Ano man, ang angas man ang dating niya. Ganon. Parang ganon ba? Ano man si pastor? Hindi tayo lalapit dyan. Ganon ba? When we shall see Him, there is no beauty. Nagugustuhin mo si Jesus Christ. Wala. Bakit? Anak ng karpintero. Kapatid, pagka-typical na anak sa karpintero, magiging karpintero din yan. Parang ganun lang yung istorya sa Pilipinas. Pag pantay yung tatay mo, minsan may anak dyan na susunod sa yapak niya Maliban lang, kung ayaw mo talaga, bahala ka na magpanday, ka ng pukpok ka ng pukpok. Mag-aral ako ng mag-aral para makaahon tayo sa paging panday na yan. Ganoon man sa normal, typical na Filipino family. Magsisikap talaga. Bakit? Kasi hindi biro yung karpintero. Ako naranasan ko ganyan kasi tatay ko karpintero Nahulog pa nga ako, Brad, sa akin yung bubong. Na-shoot ako doon sa akala ko yung tinapakan ko, yero. Yung pala, yero na plastic. Nung inapakan ko, bro, lusot ako doon. Pambihira, nakahawak ko. May purpose gad ang Panginoon kung hindi pa ako natipok. Oo. Kung
nahulog ako noon. Anong mangyari sa akin? Baka basag-basag na siguro ang mukha ko siguro. Magiging balido na ba? Ganon. Ang bihira. Hindi talaga pumayag ang Panginoon. Eh. Siguro sabi ng Panginoon, hindi. Darating ang panakita ko na eh. Darating ang panahon, mag-abroad ka eh. Tapos maligtas ka doon sa Saudi. Tingnan natin. kaya ganon-ganon lang eh. By His foreknowledge ba? Ganon ba? No? Oh. So, salamat naman sa Panginoon. Iningatan. Ang nag-iingat sa akin doon, the angel. May angel tayo. Pag-angelology, pag-aralan natin. So, si Jesus Christ is a very ordinary person. Pangkaraniwan talaga. Oh. Kaya pagdating ng Samaritan woman, sa harapan sa Samaritan woman, talagang, Jewish ka lang talaga. Oh. Walang espesyal sa iyo eh. Nasabihin ko, itong Bisaya, klaro-klaro, oh, sa kalagitnaan nila, oh, ibang ulo niya, may halo. Bira, picture. Ganon kasi, portrayal sa Catholic, mga kapatid, na si Hesus Kristo talagang pag nagganon doon sa picture na ganon. Oh, may halo dito. Saan kaya nakita yun? Saan kaya, ano kaya basihan nila? Wala mang halo. Artist interpretation. Artist interpretation siguro. Talaga. Tradition of men na po yun. Oo. Paggagawa ng imahe. Anong tamitap ba? Ano eh? Tradition of men. Yung mga gumagawa ng mga imahe. Hindi Ah. na po biblical yun. Artist interpretation. Sabi, do not make idols. Yung bago canonize nila na santo, yung hinago sa mukha ng isang basketballista eh. Oh! Si santo na. Kasi yung bata na mission, pinatay ng mga tribo. Oo. Eh, walang Hindi naman parang totoo yung mga picture. story nila. Kami, panahon namin, yung mga santo doon sa amin, mga santo santito eh, maldito eh. May isa, Oo. Pilipino na sa Oo. hindi naman totoo. Ito, yung pinagkuhanan ko sa Oh. Shark of Raoul. Shout out to. Pero dito tayo sa Biblia ha, kung ano yung tinuturo. Okay? Kung spiritual lang pag-usapan natin, Bible tayo. Oh, dito ang tama. Pero sabi naman ng Panginoon, mas mabuti pa daw yung hindi nakakita sa Kanya na naniniwala. Oh, amen. Praise God. That's correct. So, si Jesus Christ ay just having a normal, typical human appearance. A Jewish appearance. Okay. In John chapter 8, verse 59. Okay. John chapter 8, verse 59. Then took they up stones. Itong istorya naman dito, mga kapatid. Noong sabi ni Jesus Christ, alam nyo, kayong mga Parisiyo, hindi kayo niwala sa akin. Yung istorya na sa buong chapter. Si Abraham nga. Kasi nga, inaano nila ng mga Hudyo na, we have our father, Abraham. Oo. Kumbaga, ang kaligtasan nila ba, parang binabase nila na, may father Abraham kami. Ikaw, ano ka? Oo. Grabe, ayaw lang maniwala sa Panginoon ginawa ni Jesus Christ. Alam mo si Father Abraham, before Abraham was I am. Bago pa si Father Abraham was I am. Eye, in a Hebrew word, meaning God. Ako. Walang iba. Ako. Ako yan. Oh. I am is God. Ang meaning. Kaya nagalit siya magkano. Kaya galit na galit siya. At dinagdagan pa talaga ni Jesus Christ. Sabi niya, and Abraham, your father Abraham, rejoiced to see my days. Sinabi, talagang you made yourself equal with God. Kuha ng bato. Paano hindi pa kasi oras ni Jesus Christ. Hindi siya mamatay sa ganong kaparaanan. Hindi pa niya oras. Blend in lang siya doon sa mga tao. Wala na. Hindi siya malaman. Sana yun. Sana. Yung espesyal na buhok na mahaba. Ito. Walang ganon. Nung humalo na siya doon sa karamihan na hindi na malaman kung saan ba ito ikot. Pamukha. Wala na. Nakita ninyo? Bakit? The Lord Jesus Christ has just having a simple human appearance. A Jewish appearance. Kaya nga sabi niya, then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Wala talaga, hindi nila malaman. Bakit?
Ang pagkatao ni Jesucristo, kung appearance sa pag-usapan, ordinaryo lamang. Amen? Next. Si Judas. Sa panahon ni Judas, nung binitray ni Judas si Jesus Christ. In the book of Matthew chapter 26, verse 48. Matthew 26, verse 48. Now, ang ginawa ni Judas Iscariot, nakipag-covenant siya doon sa mga priest in fulfillment of the prophecy of the prophet Zechariah and of prophet Jeremiah. Nakipag-covenant siya doon. At ang covenant niya magkano? 30 pieces of silver. Wow! Kung pagkanulo mo yung tao, dapat milyones. Pero hindi. 30 pieces of silver, magkano lang yan? During that time. Ilang dolyares lang yan. Yan ang presyo ng tao kay Jesus Christ. Pero ang presyo ng dugo ni Jesus Christ para sa atin, priceless. Kaya precious yun. O ano nangyari? Sabi ni Judas Iscariot, mga Roman Empire, mga soldier ba? Saan ba yung Jesus Christ na sinabi? O, di natin malaman, kinong baka ito ba? Ito. Yan. Di. Ganito na lang para malaman ninyo kung sino yung hahalikan ko. Yun na. Di ba sabi? Whomsoever shall I kiss, I shall kiss. That same is he. Hawakan niyo agad. In verse 49, grabe ang fulfillment ng prophecy in the Old Testament kay Judas. Angkop na angkop. Tumpak na tumpak. And forthwith, he came to Jesus and said, "Hail, Master!" Talaga naman. Isang patunayan na hindi laligtas si Judas. Bakit? Tawag na kay Jesus Christ, Master. Dapat ang tawag mo kay Jesus Christ, Lord. Yeah. Lord, my Lord and Savior. Yeah. Yan ang mga terminolohiya pagligtas ang tao. Pero ang terminolohiya mo, Master! Talaga naman, Master. You are master of what things? You are master of kalukuhan. Ganun lang. Hail, Master! And he kissed him. In verse 50, and Jesus said unto him, Friend. Tingnan mo ang lingwahe ni Jesus Christ. Friend. Normal, casual calling. Para bang dito sa Saudi ba, sabihin mo, uy, Sadik. Sadik! Kimalak kita. Wenro. Kung sa English pa, where go you? Yari na. Where go you? Mira, mahawaan ka rin. Mahahawaan ka sa English nila eh. Where go you? I go you. Where go you? Pambira. Ha? MC do. Macdo. Macdo. MC do. Ganon dito eh. Sadik! Talagang tawag ni Jesus Christ kay Judas Iscariot, sadik na lang. Bakit? Hindi kasi ligtas yun eh. Ganon. The Lord will call you by your name because He knows you, that you are His children. Amen. Okay? Diba? Sabi nga. Kaya pala tawag doon kay Judas ay friend. Alam na niya. Ganon yan. Kasi alam mong friend, tawag dito, very casual. No intimacy. Ganon lang. Wala. Di ba? Ganon lang. Friend, where art thou come? Saan kang galing? Then came they and laid hands on Jesus and took him. Bakit? Jesus Christ has just having a normal human appearance. He looked very Jewish. Pag humalo sa karamihan, hindi mo na malalaman. Si Judas Iscariot, ang mga sundalo, mahirapan pa mag-identify saan dyan sa kanila. Mga disipulo kasi kayo kasama ni Jesucristo. Yan ba? Yan ba? Kamukha nila lahat .
May balbas. Pati balbas. Siguro pag sabi, yan ba? Sabi siguro ni Judas Iscariot, hindi yan. Bakit yan? Si Pedro yan eh. Mangingisda yan, may dalang itak, mag-ingat ka ha. Siguro, sabi naman ng soldier doon, hindi, diretso siguro gumano ng itak si Pedro, di ba? Tinagpas agad niya, tinagpas niya agad ng yung sundalo na lalapit, kasi sabi nga naman niya, Lord, kahit pa ma-offer ng iba, hindi kita iiwan, paglaban kita sa itak ko, mangingisda to, para to sa ano, di ba? Mga ganun ba? Pag lumapit ka, tingnan natin. Di lumapit, mangisda siya, tagpas, hindi siya sundalo eh. Hindi marunong magkumbat eh. Natamaan nga naman lang ng tenga. Okay lang yun. Kinamot din naman At agad hindi ang ulo. tanong. At least hindi ulo. At least hindi ulo. Pero hindi, may purpose yun ron eh. Sinuli yung tenga ba? Gumagitan mo. Naman sa Panginoon. Hindi naniwala sila lalo pag Nung nasuling nga naman ang tenga, abay, isang pagpakita, yun. Ang makagawa kasi niyan. Ha? Nasave ba yun? Pasuri, hindi nagpa-shoot eh. yeah. Hindi, pero makita mo naman kung anong ano doon, pero walang sinabi sa Biblia eh, nasig eh, kasi wala eh. Ang pangyayari doon tuloy-tuloy na eh. Malay mo, nasig. Maganda. Kung hindi naman, paganda doon sa langit, tanong natin, Lord, nasig ba yung tinagpas dito? Di mo alam dito, Siguro yung past, siguro yung testimony na lang na napagaling mo yung kanyang tenga. Oo. Kasi nung nabalik ang tenga niya, mag-ingat kayo sa mga labahan na mahatalim ha. Pag nagpagupit kayo, huwag kayong tulog-tulog. Kasi TikTok, mayroon na natulong. Kunyari, may dugo. Ganon. Delikado eh. So anyway, wala namang record. Pero malay mo, naalala niya si Nicodemus? Si Nicodemus, nung nakatagpo ni Jesucristo, nung na-encounter ni Jesus Christ, gulat pa nga si Nicodemus eh. Paano nga naman yung panganaking taong muli? Kung pwede ba siya ipasok sa kanyang sinapunan ng kanyang ina? May born again? Ganito, ganun. Hindi pwede yun. Malaki na ko eh. Hindi naman yung tinutukoy ni Jesus Christ. Tinutukoy ni Jesus Christ ay born again spiritual. So ngayon, pagkatapos nun, wala ka nang marinig ni Nicodemus. Dumaen ang panahon noong ililibing na si Jesus Kristo. At siya ang talagang, siya ang katuparan sa propesya and the book of Isaiah chapter 53 na ilibing si Jesus Christ sa mayamang libingan. Si Nicodemus ang ano nun. Bakit hindi na ginawa yon? Kasi for fear of the Jews. Pero talagang kailangan ng maihayag ang kanyang pananampalataya, abay, siyang fulfillment ng prophecy na si Jesus Christ ang Messiah ilibing sa mayamang libingan. Yun. Ligtas siya. Malay mo yung dito. Wala nang istorya kasi. Siguro tuloy-tuloy lang. Ako yun. Ganito, ganyan. Diba? Ako yung tinagpas ni Pedro. Bira ka. Bakit mo ako tinagpas ng tenga? Parang ganun ba, no? Iba pong highlight ng event niya. Iba yan. Hindi si Marcos ang highlight ng event. May pick natin pastor. Basta, ibalik eh. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, yung sword, mabubuhay sa sword yan. Hindi mo ba alam? Pwede ako magpadala ng 12 legions of angel para lang i-rescue ako. Pwede naman, I can pray to the Father. Pero hindi na ginawa. Bakit? To fulfill what has written. Di ba ba, mga kapatid? So, si Jesus Christ, kailangan mo ng halikan ni Judas. Delikado talaga yung halik ni Judas. Alam mo, baka maya, pagkamalan mga misis ninyo, pag humalik siya, halik ba ni Judas yan? Hindi, bakit ako naman magbintangan? Malalaki yun eh. Pag humalik ka sa akin ngayon, mag-iingat ka. Dapat may Gcash ka para malaman kung totoo yan. Parang ganun ba na? Halik ni Judas eh. Sa sasakyan, may sinasabi sa sasakyan pa din. Judas, God knows Judas not pay. Who does not pay? Ganon. Alright? So, ang appearance ni Jesus Christ, mga kapatid, is very ordinary. Very Jewish. Kasi may mga tagpo na hindi katulad ngayon na talagang sa mga movie, mga kapatid, pagkasama yung mga disipulo, mga apostol ni Jesus Christ, kung saan-saan. Alam mo talaga na si Jesus Christ. Bakit? Sa movie ba?
No? Kasi special. Damit niya, very special. Puti. Tapos, haba ng buhok. Okay? Ganon. Just give me 1 to 2 minutes. Extend tayo. Sa harap eh. Now, he looked nothing like that portrayed in religious art. Most pictures of Jesus Christ show him with a long hair and blue eyes. Not to mention a halo. On that time, wala namang artista na gumaganap ng pagdodrawing. By the way, bakit walang nagdodrawing? Kasi sa panahon ng Old Testament, may mga sculptor na talagang gumagawa ng itong mukha-mukha. Kasi nga sa Babylon nga, na-preserve nga hanggang ngayon ang mukha nila ni King Nebuchadnezzar, nagkatang mga nililok nila sa mga bato eh. Pero sa Cohen, mayroon din. Pero pagdating kay Jesus Christ, wala man lang nakaisip, Lord, kung man tumigil, umupo ka na mabuti, tapos i-drawing ka namin. Wala talaga eh. Bakit? Purposely, God did it, intentionally, na wala talagang makaisip mag-drawing sa kanila. Bakit? Magiging idolatry yan eh. Ginawa nga nila ngayon. Na-idolatry nga ang kalalabasan. Hindi naman ganyan ang mukha ni Jesus Christ. Kaya nga, yung long hair, wala yan mga kapatid. Bakit? Scripturally reason mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 11 verse 14. In 1 Corinthians 11:14, long hair ang pag-usapan. Doth not even nature itself teach you that if a man having long hair, it is a shame unto him. It is a shame unto him. Bakit? Yung long hair, mga kapatid, in the Old Testament, ang mga Hudyo, mga pare, talagang ginugupitan nila yan ang mga sa Talmud, Jewish religious book nila, hindi yung Tanakh, kundi Talmud. Ibang Talmud, ibang Tanakh. Tanakh, Hebrew Bible yon. Okay? Yung Talmud, may prescription ng paggugupit sa mga tao na hindi talaga pahabain buhok. Bakit? Alam nila na ang Diyos, inuutos na rin, walang pangalan. Kasi may distinction ang lalaki sa babae. Ang sa babae, mga kapatid, yung buhok nila mahaba talaga. Dapat huwag paiksiin. Sa lalaki naman, huwag pahabain, dapat maiksi. Maliban na lamang kung may Nazarite vow ka. Katulad ni Samson. Katulad ni Samson. Si Jesus Christ walang Nazarite vow. Sa Old Testament, mayroong Nazarite vow, si Samson yun. Nasabi, ang kanyang kapangyarihan sa dreadlock niya na buhok na 7 pieces. Ginagama. 7 piraso lang na pinagtutulugid bitaw ganon. Na 7 headlock yon ang tawag. Kinukulit siya ni Delilah. Ano, lakas-lakas mo naman. Grabe naman. Ano bang kalakasan mo? Saan ba galing yan? Hindi, galing to sa buhok ko. Pwede po magtanong. Bakit pag na-search po sa YouTube, yung mga Jewish people, di ba nakasombrelo po yun? Humahaba ang buhok nila. Kasi may Nazarite vow daw sila. Pero sa mga ano yun, rabay. Rabay Hindi yung normal Hudyo ha. Rabay yun. Rabay yung mga ano ba? Kasi pagka Nazarite vow, ang ibig sabihin nun, talagang dinidedicate mo na ang buhay mo sa templo. Sa templo. Ganon yun. Si Samson, mga kapatid, Samson is one of the judges of Israel. Ang nangyari sa kanya, hindi naman sa buhok ang kapangyarihan nagmula. Manifestation lang yun ng pangako ng Diyos na may lakas ka. Pero hindi nagmula sa buhok. Ang strength ni Samson nagmula pa rin sa Panginoon. Yun man yun. Ang pahabang buhok, dedication mo lang yun, na i-dedicate mo buhay mo doon. Yung manifestation mo yun ba? Pero hindi nga nagmula doon ang kalakasan na. Nung ginupit naman, dahil sa kasalanan kasi niya, nung ginupit na yun po, nawala talaga kasi. Bakit? Hindi nalulugod ang Diyos yun. Tinanggal yung lakas niya. Ang paningin tuloy ng mga tao, dito sa buhok nangyari. Kapangyarihan. Hindi po. Okay? Ganon yun. Ngayon, sa Biblia, mga kapatid, pagdating sa haba ng buhok, hindi normal po yan na katuruan. Kundi, doon ayon tayo sa tinuturo ng Panginoon. Okay? Dahil alam ninyo, yung mahabang buhok, simbolo din yan ng demonyo. Ang mahabang buhok, simbolo ng demonyo yan. Pastor, grabe ka naman magsalita. Saan mababasa?
Tingnan ang Book of Revelation, Brad. Dito na tayo magtapos. Revelation chapter 9 verse 8. Okay, pahaba ng buhok ha. Pastor, akin nga, manipis na eh. Pero pas din naman po ako nag-aahit. Ah? Alam naman nila na ang genuine kalalakihan talaga. Hindi mapagkamalabad eh. Alright. And they had hair as the hair of women. Alam mo kung sino yung mga yan tinutukoy dyan? And their teeth were as the teeth of the lions. Mga low-cost demonic faces yan out of the bottomless pit. Kay Abaddon. Kay Abaddon at saka kay Apollyon. Kasi yung Apollo, galing yan sa pangalan ng mga Greek gods. Pastor, paano na yan? Ang anak ko, pangalan Apollo. Oh, galing yan kay Apollyon. Apollyon man yan. Oh, may demonyo ng mga pangalan yan. Ewan kung pangalan ng anak mo na Apollo. Yun, tumatakbo, isang senador. Mabait man daw siya, sabi. Totoo ba yun? Ha? Si Ramos, tumatakbo. Ha? Ay, iba ba yung pagkarinig ko? Kala ko tumatakbo siya sa slat. Kapatid, ang mahabang buhok, kung kayo nagpahaba kayo ng buhok, prelude po yan sa mukha ng demonyo na pag lumabas ng low-cost demonic faces. Na ang leader nila si Satan. So, kaya, pagupit tayo, Brad. Paano po kung pahabanap po ko ng buhok? Pagupitan mo. Ganun lang. Normal lang. Ganun. Pero di po nagka-ano, sa... It is our preference. Kasi ngayon, we are not talking about because mahaba kang buhok. Sige ka, hindi ka naligtas. Hindi naman. Wala naman. Kasi we are under grace. Now, it is your preference now how you are going to worship God. How you are going to make yourself presentable. Parang ganun ba? Ikaw na lang. Parang ganun lang naman yan. Hindi tayo big deal tungkol dyan. Pero, wag mo lang ipakita ng habang buhok mo tapos maghidbang pa tayo. Pastor, pwede bang sumayo dito? Laki sa layaw, G-Prox. Tayo dyan. Mahirap na yun. Special number mo si Balasi. O, tapos special number ka pa. Ang haba ng buhok mo, hindi ka na tuloy malalaman kung babae ka ba, lalaki. No. Tingnan lang natin, kasi pagdating kasi dyan, kung yan ang disenyo ng Diyos, though we are not talking about, though we are not attaching it if you are saved or not, but we are doing it when we serve the Lord as modest pa. Kung sa damit pa, modest apparel ba? Kasi yon ang kaluguran ng Diyos. Ganon yan eh. Ang purpose kasi noon, malulugod ba ang Diyos? Ganon yan man ang purpose noon. Oh. Pero Brad, pagdating sa Western, kaya pala po pinalago ang buhok ko po dahil po naboboard po ako. Ngayon hindi ka na maboboard, Brad. Ngayon hindi ka na maboboard dahil dito ka naglilingkod. Amen. Amen. Oh. Oh. Ako dati, pinupurpose ko talagang humaba yung buhok ko. Kasi ang idol ko si Ruben Padilla. Dati si Kuya. Ganon ang ginagawa ko eh. Dati, pinupurpose kong mahaba ang buhok kasi ginagaya ko si Ruben Padilla, Brad. Wow, ganon. Tapos ganon. Pag mahaba ang buhok mo kasi, bakit mo pinahaba ang buhok mo? Kasi, for display. Oh, para bang ma-attract sila ba? Ma-attract kasi, siga nga naman ang dating. Ruben Padilla ba? Ganon ang buhok. Ganun. Tapos siga ang dating. Talagang lapitin ka ng mga babae nito. Wala eh. Bading ang lumalapit eh. Oh. So, stop it. Magupit na lang. Nuwinipis nga naman ng buhok. Kaya siguro ginawa ko dahil wala naman po ako pinapormahan na babae. Kaya doon ka kumaba ang buhok dahil wala naman ako pag-aayos na pormahan sa babae. Ako, ganun ang purpose ko noon. Ganun ang purpose ko noon kung bakit ko ginawa yun. Haban ko. Ganda tingnan ah. Maganda katayin yung F4 po. Pero hindi mo pwedeng maghusga ka pagdating sa mga hindi mo pwedeng husgahan pagdating sa mga
kultura ng mga lugar ng ibang mga lahi, mga ibang country, kasi mayroon talagang mahilig din talaga sa mahabang buhok. Ganon. Sa Sunday. 1 Corinthians chapter 11 verse 14. Oh, 1 Corinthians 11 verse 14. Oh. Regarding that. tingnan mo, brad. Oh. Do not even nature. Yun nga, yung sinabi natin kanina, shame on him. 15, brad. Sa 15, brad. Tingnan mo, 15. But if a woman have long hair, it is a glory to her. Pag mahabang buhok. Kasi yan, disenyo ng Diyos. Para malaman na ito yung babae, ito lalaki. Ngayon, hindi mo na malaman kung babae ito lalaki. Lalaki ba yan, pastor? Hindi. Babae yan. Bakit napakalbo? Oo, hindi. Oh, ganun. Mga babaeng Saudi, papagupit na ng buhok. Oh. It is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Amen. Babae lang po talaga. Tama? Ganon. Okay mga kapatid, maliwanag ko ba sa inyo? That the Lord Jesus Christ, having a very simple and ordinary human appearance, He looked Jewish. The color of His skin is olive skin. Oh. Basta anong ibig sabihin ng olive skin? Kasi may iba't ibang color din yung olive, may dark, may white. Huwag yung black. Kasi ang olive skin na nagmula sa Israel is yung Israel white lang talaga. hindi naman white na yun, kundi yung parang brownish na greenish, parang ganun. Kasi nga olive tree symbolizes Israel yan. Talaga. Okay. Okay? Ganun siya. Sige. Ganun man ang portrayal. Ganun man ang portrayal about the Lord Jesus Christ about Israel in the entire Bible. Ganun 'yun. Another tree na portrayal of the symbol of Israel is fig tree, ganun, olive tree, ganun. Okay, ganun siya. Even the Lord Jesus Christ nung nanalangin siya doon sa paanan ng Mount Olive, kasi may Mount Olive kasi doon sa Israel, tawagin. Mount Olive, mayroong Mount kasi mga bundok talaga ng mga olive tree, maraming mga olive. Tapos sa paanan doon, may garden doon called Gethsemane. Gethsemane from the Hebrew word God's man, talking about olive. Yung sa nag-pray po, sama. Ganon siya. Any question mga kapatid? Any other question? Amen ho ba sa inyo? So, Jesus Christ has an ordinary human appearance. Hindi po mahabang buhok, hindi po special, hindi po may halo. Wala po siyang espesyal na mukha. Simple lang. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi sa simpleng tao, sa mga bibitawan niyan, mga lingwahe, pagpapakita niyan kung sino siya, brad, it requires faith para maniwala ka sa taong yan. It requires faith. Ganun man ang purpose ni Jesus Christ noong una. Hindi na kailangang espesyal na, doon tayo kasi, espesyal doon, tama sila doon, silang tama. Diyan, wala yan, hindi tama yung church na yan, kulto lang yan sila, si Ares, ganito, ganyan, wala yan. Parang ganun ba? Kulto yan, dito lang yan ang galing sa amin. Ganito, lahat ng mga church dito nang galing sa amin. Mga kulto yan sila. Tayo-tayo ng kanilang mga church, hindi naman totoo. Ayos ka, magsalita eh. Isa nga po yan, hinarap din sa hukom. Ngunit di siya pinaniwalaan na siya hari sa kanyang itsura. At sinabihan pang siya nababalik. Pero pagdating ng panahon, maghintay kayo. Pagdating ng panahon at siya bumalik, di ba kayo malalaman mo, ay, judge na siya. Ito na. He will judge us. Ganon yun. Pero sa panahon noon, Savior siya. Maliligtas ba? Bakit? He want everybody to have faith in Him. Be faithful unto death and now will give the crown of life. Amen. Brad, pwede na mag-preach Palagay niyo. Marami nang pong Sana Brad, mag-re-energize ka. Brad. Diba? There is joy always in serving the Lord. Diba? It might be that God restore unto you the joy of salvation. Di ba sabi mo, 4 years wala ka, pero it might be that God used this opportunity through Brother Ian. Di ba? Ganun yan eh. Ang Diyos may purpose po sa buhay natin. Okay? If there is no question, we will pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words, Lord. The Lord Jesus Christ, having just a normal human appearance, looks Jewish. Panginoon, salamat sa kaalaman na pinagkalob sa amin na si Yesu Cristo ay hindi
ay ordinaryo lamang, Panginoon. Dahil ito po ay gusto lamang po ninyo, O God, na magkaroon kami ng pananampalataya kay Hesukristo namin, Panginoon, tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Salamat sa mga kapatiran namin dito. Gabayin niyo po kami, sunod pa namin magagawin. Pagpalain niyo po bawat isa. Sa iyo ang kapurihan at patuloy mo kami bigyan ng puso na mapakumbaba, Panginoon. Na kami ay naglilingkod lamang sa inyo ng tama at maayos. Ang lahat ng ito ay may samantalangin sa pangalan ni Jesucristo ng Panginoon Baligtas. Amen and amen. Break time, kapatid.